Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay inflation and war impacts market. But Paul Tudor Jones say, I love Bitcoin and gold. Ayan. Meron pong impact or hindi magandang epekto ang nagaganap ngayon na inflation at saka gera sa mga markets. Yan, sa buong markets, economic markets ng buong mundo. Pero sabi ni Paul Tudor Jones ay mahal daw po niya ang Bitcoin at saka ang gold. Ibig po niyang sabihin ay um, dito po siya mas pinipili po niya na mag-invest dito kay Bitcoin at saka ang gold. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, mga crypto, ang sabi po rito ay billionaire investor Paul Tudor Jones says he is bearish on US stocks and bullish on Bitcoin and gold. Ayan, isa pong bilyonaryo yan na investor si Paul Tudor Jones. Sabi niya ay bearish po siya sa mga US stocks. Ngunit bullish naman po siya pagdating kay Bitcoin at sa mga gold. Ayan, gold commodity. Ayan. Investing legend, ayan, legendary na investor po si Paul Tudor Jones. Sabi niya dito ay has revealed that he is bearish on stocks and bullish on gold and Bitcoin. The two main reasons he cites are the potential for an escalation of the conflict between Israel and Hamas and subpar fiscal conditions in the United States. While an inverted yield curve wasn't included in Tudor's comments, it's yet another important factor for investors to consider. Yan. Yan ang sabi ni Paul Tudor. Yan ay talagang meron po talagang hindi magandang epekto ang nagaganap ngayon na digmaan o labanan ng bansang Israel at ang Hamas. Ayan, kaya kailangan daw po natin na magkaroon ng mga factors na kailangan po nating i-consider bilang mga investors sa hindi magandang nangyayari na ito. Yan, geopolitical conflicts exacerbate macro uncertainty. In a recent interview with CNBC, Jones mentioned the factors he's keeping an eye on with regard to the Israel-Palestine conflict before deciding that market uncertainty has been reduced. His general thesis is that if things escalate further, a risk of sentiment could prevail in financial markets. Yan. Kailangan tinututukan daw po niya yung nagaganap na conflict o digmaan ngayon sa bansang Israel at saka Palestine. Kasi hindi po talaga maganda yung nangyayari ngayon na yung klase ng digmaan ngayon ay mas malala pa sa parang ito yung marami talagang nagulat sa pangyayari na ito. Hindi talaga inaasahan yung talagang napaka kung pag mapapanood mo talaga yung mga balita ay talagang parang hindi na makatao. Despite the potential for geopolitical tensions escalating in the near term, the major US indexes have all posted gains for the first two trading days of this week. If Jones is right, this rally will likely be short-lived. Geopolitical. The yield curve remains deeply inverted. One of the greatest predictors of recession historically has been the yield curve. Every recession since 1955 has been preceded by an inversion of the curve between the yields of the 2-year and 10-year treasury bonds. In July, the 10s yield curve for US treasuries hit a low of 109.5 basis points BPS. This level had not been seen since 1981. While this inversion has since steepened, things still look bad from the perspective of shorter duration treasuries. Ayan. Ito po yung tinutukoy dito na sinasabi rito na yield curve.
Ayan, medyo hindi po ako familiar dito. Ayan, pero madaling maintindihan naman po ang kanilang chart dito. Ayan, yung inverted yield curve na sinasabi nila. Tapos ito yung steep yield curve naman. Ayan. At ngayon ay sa kasalukuyan ay nandito po siya sa kulay red. Bitcoin and gold remain the preferred safe havens. Yan. Mas pinipili daw po ng mga karamihang investors ang Bitcoin at saka gold ngayon. Amidst all this chaos, gold and BTC have remained resilient. BTC has fallen 2% in the last 2 trading days, being flat over the last 5 days, while gold is up 2% during the same time. Paul Tudor Jones summarized his position in gold and BTC saying, "I can't love stocks," he said, "but I love Bitcoin and gold." Ayan, totoo po yan. Yung pagdating kasi sa mga gera, ayan, hindi magandang pangyayari na nagaganap ay talagang yung maapektuhan dito ay yung stocks. Ayan, yung mga stocks ang talagang hindi magandang epekto. Ayan. Kaya yan, ngayon ay mas preferred po ni Paul Tudor Jones ang Bitcoin at saka gold kasi hindi talaga ito hindi gaanong maaapektuhan. Siguro si Bitcoin ay hindi gaano ang magiging impact nito kay Bitcoin. Ayan, pero kay gold ay sa tingin ko ay parang hindi na rin ito gaano. Ayan, the billionaire has said on the record that he maintains a 5% allocation to BTC and he sees gold and BTC as being safe havens bid during uncertain times. Tudor first announced that he made a 1% allocation to BTC in May of 2020 during the COVID pandemic lockdowns. Yan. Yan na nga ang ginawa ni Ginoong Tudor. Yan, kaya po siya, syempre, hindi po siya talaga tatawaging legendary na investor kapag hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Kaya, ayan, magaling po siyang investor. And all things considered, Paul Tudor Jones could be right. Time will tell if his bearish call for equities plays out or if risk on sentiment somehow prevails in spite of recent events. Ayan. Pero ayan, magaling naman po si Paul Tudor. Kaya sa tingin ko ay syempre hindi siya magiging legendary na billionaire pag hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Kaya sa tingin ko ay ayan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.